2 Timothy chapter 4 verse 3, sapagkat darating ang araw o panahon na ang mga tao ay ayaw nang makinig ng tamang aral. Sa halip, maghahanap sila ng guro na magtuturo lamang ng gusto nilang marinig upang masunod ang kanilang layaw. Nakakalungkot at nakakaalarma po mga kapatid, sapagkat ang tinutukoy niyang panahon sa ating binasa na teksto ay yung panahon na po natin, sapagkat napakarami po sa atin ang nagtatago sa scripture. Kapag kasinita mo, merong ibabanggitin na Bible verse upang mapagtakpan or upang maituloy yung maling ginagawa nila. Bibigyan ko po kayo ng mga examples. Isa po dito, yung pag-inom po ng alak. Kasi sinabi naman ng Biblia, huwag puro tubig ang iyong inumin. Uminom ka rin ng alak paminsan-minsan upang maghilom ang sugat sa iyong lalamunan. Kaya sabi nila okay lang uminom ng alak, pero nakalimutan nila mayroon palang purpose. Hindi lang basta inom. Ano po yung purpose? Upang maghilom ang sugat sa iyong lalamunan. Kaso yung iba po sa atin, iba yung ginagawa. Pag hindi hinatid, hindi na makakauwi sa sobrang kalasingan. O yung iba doon na sa inuman natutulog dahil hindi na kayang iuwi ang kanyang sarili. Pangalawa po, meron po nag-chat po sa akin. Yung leader daw nila, yung kinakasama niya, hindi niya daw tunay na asawa sapagkat meron siyang asawa na iba. At kinakatwiran ng leader na ito, huwag nyo nang tignan yung maling ginagawa ko. Si Haring David at si Haring Solomon daw, nag-asawa naman ng marami kaya pwede niyang gawin yon. Nakakalungkot po mga kapatid. Hindi naman ganun ang tinuturo ng Panginoong Hesus. Sapagkat ang tinuturo ng Panginoong Hesus ay isa lang dapat ang ating asawa. Naisulat po mga kapatid yung mga maling ginawa ng mga karakter sa Bible upang wag po natin pamarisan. At saka si Solomon, kung babasahin po natin ang buong kwento niya, sa kahuli-hulihan siya po ay bumagsak dahil din sa pag-entertain niya ng maraming asawa. Nag-asawa siya ng mga iba't ibang lahi hanggang sa yun ang naging dahilan para siya ay mapalayo sa Diyos. Isa pa mga kapatid, pag meron kang itinama ngayon or meron kang sinita na pagkakamali ng iyong kapwa, ang sasabihin nila, huwag kang mapanghusga. Kung ang Panginoong Hesus nga hindi hinusgahan yung babaeng nangalun niya, ikaw pa kaya? At saka mapagmahal ang Diyos, hindi siya nagpaparusa. God is love. Yun po yung karaniwan natin maririnig kapag kaayaw magpakorek. Tama naman yun, hindi dapat tayo naghuhusga sa ating kapwa sapagkat pag tayo nang husga, tayo po ay uhusgahan din pagdating ng araw. Kaso iba po yung nangyayari mga kapatid. Yung mga sinasabi ng iyong kapatid nakasulat sa Biblia, pero ang tingin mo panghuhusga pa rin. Tama ka na ang Diyos ay mapagmahal, pero yung magparusa hindi niya gagawin. Nagkakamali po tayo dahil lahat po ay may kaparusahan, lahat po ay may consequences sa lahat ng mali po nating ginagawa. Binigyan po tayong lahat ni Lord ng kalayaan, sabi po sa scripture, pero wag naman natin gamitin ang ating kalayaan sa paggawa ng kahalayan, sa paggawa ng masama, paggawa ng labag sa kanyang kalooban.